Kulang na kulang pa rin ang mahigit 200 bunkhouses para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Tanawan, Leyte ayon kay DILG Secretary Mar Rojas. Pagtiyak ng kalihim, inaasikaso na ng gobyerno ang pagtatayo hindi lang ng bunkhouses, kundi pati na rin ng permanenteng tirahan para sa mga nasalanta. Balita hatid ni Mark Zambrano. Binisita muli ni DILG Secretary Mar Rojas at DSWD Secretary Dinky Soliman ang mga lugar na nasalanta ng Super Typhoon Yolanda dito sa Leyte, partikular sa bayan ng Tanawan. Pagdating niya, agad nagsagawa ng aerial inspection si Rojas. Ayon sa kanya, bakas pa rin ang kakulangan sa alternative shelters kahit na itayo na ang mahigit 200 bunkhouses. So nakikita talaga yung pangangailangan para sa permanent shelter. At yan naman ay natutugunan ng national government except that mas matagal lang talaga ang pagpapatayo ng permanent shelter. Tiningnan din ni Rojas ang mga sakahan na ngayon tinatamnan na rin para umabot sa anihan sa Marso. Ayon kay Rojas, ipapagawa rin ng nasirang Tanawan Central Market na sentro ng komersyo sa lugar. Wala pa rin kasi itong buong at sira pa ang mga pader. Pinuntahan din niya ang NFA Rice Repacking Site kung saan naroon ang 45,000 na sako ng bigas na binili ng United Nations sa ilalim ng World Food Program at muling idinonate sa DSWD. Ibinalita naman ni Rojas na inaprubahan na ni Pangulong Aquino ang 4 billion peso grant para sa pagpapagawa ng mga municipal hall, public market, civic centers at lahat ng barangay structures sa mahigit 100 bayan sa Visayas. Sasagutin daw ng national government ang naturang grant at hindi na kailangang umutang pa ng local government. Ayon naman kay Secretary Soliman, 30% na ng mga bunkhouses ang nakumpleto at nagagamit na ngayon. About 190,000 food packs na ang naipamigay. I-replace natin yung 3 and 6 kilos pack into 25 kilos of rice para mas matagal nilang magagamit. Pangalawa, sinasabayan niya ng cash for work. Mark Zambrano, GMA News.